Hindi. Hindi ko naman yung sinasadya. Ayoko mangyari yun. Ang lahat ay aksidente lang. Huwag niyo na akong sisihin. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Matahimik ka na. Wala naman akong atraso sa'yo eh. Please. Hayaan mo na ako mabuhay na mapayapa. Yan ang paulit-ulit at kadalasan kong sinisigaw sa lahat ng panahon na nandyan siya. Nagpapakita, nagpaparamdam, at pati na rin kapag dinadalaw niya ako sa panaginip. Ako nga pala si Cyrus. 18 years old na ako at nakakalungkot man alalahanin, 3 taon na rin mula nung namatay yung kakambal ko na si Jairus. Bata pa lang kami ay palagi na kaming pinagkukumpara. Oo, inaamin ko na minsan, hindi kadalasan, nakakairita na. Oo, kambal kami pero hindi porket kambal ay magkatulad na kami sa lahat ng bagay. Siguro nga magkamukha kami at laging magkatulad ang suot namin na damit pero hindi alam ng nakakarami, magkaiba talaga kami. Siya yung mabuti, siya yung mabait, siya yung napakatalino at kulang na lang ay tawagin na siyang perpekto. At ako yung sakit sa ulo. Hindi marunong rumespeto at kumbaga yung tinatawag nilang black sheep sa pamilya. Sa madaling salita ay ako yung kabaliktaran ni Jairus. September 6, 2008. Noong araw na nag-away kami ni Jairus, yung pagtatalo namin ay humantong sa sakitan at parang may bumulong sa akin na kunin mo yung kutsilyo at isaksak mo sa kanya. Noong una ay hindi ko kaya. Pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko pero bigla na lang nagdilim ang paningin ko at muntik ko na siyang saksakin. Nakita ko ng daddy namin at niyakap ako para mabitawan ko ang hawak na kutsilyo. Nahimatay daw ako sabi nila at pagising ko ay parang hinang-hina ako. Parang may malakas na enerhiyang naglabas-masok sa katawan ko at sabi nila sinapian daw ako. Hindi ng isang ligaw na kaluluwa pero ng isang demonyo. 2:43 AM, 6 na araw matapos ang insidenteng iyon ay nagising ako dahil sa isang kaluskos. Parang may tao sa may kusina. Baka magnanakaw kaya lakas loob akong bumaba pero pagbukas ko ng ilaw ay wala naman tao. Para hindi masayang ang pagbaba ko, nag-CR na lang ako. Iniwan ko na lang bukas ang pinto kasi wala naman ibang tao nandun pero biglang may dumaan sa likod ko. Hindi ko alam kung sino o ano pero binaliwala ko na lang. Binuksan ko yung refrigerator para kumuha ng maiinom. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw kaya kumuha na lang ako ng kandila. Nung sisindihan ko na yung kandila, mga 10 segundo, pagkatapos ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Tumayo ang balahibo ko dahil sa lamig ng hangin. At siguro dahil hindi naman nakabukas ang mga bintana at pinto ng kusina. At hindi rin nakabukas ang electric fan. Kinapa ko ang kandila at naitapik ko ito kaya nahulog sa lapag. Biglang bumukas ang kandila at tila ba may mukhang lumabas sa apoy. Para bang nagsasabi sa akin na, tutulungan kitang magiganti. Alam ko ang nararamdaman mo. At bigla na lang sumiklab ang napakalaking apoy. Sumigaw ako pero kahit anong lakas ng pagsigaw ko ay para bang walang boses na lumalabas sa bibig ko. Unti-unting nasunog ang bahay namin at pinilit kong gisingin ang mga magulang ko. Nagising sila pero kasamaang palad ay nasama si Jairo sa mga nasunog sa ari-arian namin. Dumating ang mga ambulansya, pulis at mga bombero. Ang daming ilaw kasama ang napakalakas na apoy na dulot ng pagliyab ng bahay namin. Ang daming tao, nagtatakbuhan, nagsisigawan, nag-iiyakan. Hindi ko na alam bakit ako ang tinatanong nila. Bakit parang ako ang sinisisi nila sa nangyari? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Hindi. 1 taon ang nakalipas. Ginabi na ako sa eskwela dahil maraming pinatapos sa akin na schoolworks. Habang nagsusulat ay para bang may bumubulong sa akin.
parang humihingi ng tulong, nagpaparamdam, nanggugulo, at kung ano-ano pa. Kaya naman minabuti ko na lang umuwi na. Habang naglalakad-lakad ako sa madilim na koridor ng school namin, ay may nakita akong lalaki na nakatingin sa akin sa labas. Akala ko kung sino kaya nilapitan ko siya. Habang papalapit ako ng papalapit sa kanya ay naaaninag ko ang mukha niya kahit medyo madilim. Parang ako iyon. Kasi kamukhang kamukha ko, tapos bigla kong naalala yung yumao kong kakambal na si Jairus. Kinilabutan ako. At mas kinilabutan pa ako nung naalala ko na nasa 3rd floor nga pala ako. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo. Gustuhin ko mang sumigaw pero parang wala namang boses na lumalabas. Parang may tumatakip sa bibig ko pero andyan pa rin siya kahit anong takbo pa ang gawin ko. Kaya pikit mata akong tumigil. Bahala na. Lakas loob ko siyang kinausap. Jairus, bakit ka ba nandito? Hindi ko naman ginustong mamatay ka. Sa maniwala ka o hindi, hindi kita pinatay. Oo, inaamin ko mula pagkabata natin naiinggit ako. Kasi ikaw lagi bida at ako laging pangalawa lang sa'yo. Sana mapatawad mo ako sa nangyari. Sorry sa kasalanang hindi ko naman talaga ginawa. Ang sinabi ko sa kanya habang nakatingin ako sa nanlilisik niyang mga mata at lapnos na bahagi ng kanyang muka. Sumagot siya ng paulit-ulit na binibigkas sa mga katagang, hindi mo lang ako pinatay. Ninakaw mo ang kinabukasang meron ako, kaya ngayon nagbabalik ako sa mundong dapat ay kinakatayuan ko pa rin sana. Hayaan mong bawiin ko ang mga bagay na dapat ay sa akin. Hayaan mong kuhanin ko mula sa iyo ang buhay na kinuha mo sa akin. Hindi kita titikilan. Papatayin kita kahit sa papaanong paraan. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun dahil nagising na lamang ako sa sarili kong kama. Naglalaway, naliligo sa sariling pawis. May nagdudugong sugat sa parte ng tuhod at kamay at lumuluwa ang nalalabo kong mata. Nung tinignan ko ang orasan ay 2:43 AM na naman. Kung totoo man yung mga nangyari na yun ay hindi ko alam kung papaano nakarating ako sa bahay. Ang gulo ng isip ko at sobrang bigat ng kalooban ko. Sinasabayan pa ng nakakatakot na huni na dulot ng malamig na hangin. Isa lamang ang sigurado ko sa mga sandaling iyon. Hindi pa rin mapayapa si Jairus. Bumalik siya para maghiganti sa akin dahil akala niya sinasadya kong sunugin siya. Nagbalik siya para bawiin ang buhay ko na dapat sa kanya pa rin hanggang ngayon. Pinilit kong matulog kahit hindi ko na kaya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung papaanong nakatulog din ako. Mula ng gabing iyon ay madalas akong binabangungot. Parang laging may nakatingin sa akin. Laging may sumusunod. Tila hindi ako mapakali. Tila ba hindi ako iniiwanan ni Jairus saan man ako pumunta. Handang bawiin ang buhay ko na pinapaniwalaan niyang dapat talaga ay sa kanya anumang oras. At kanina lang pagising ko ay mayroon namang mga abo at alipato sa kama ko. Para bang pinapaalala sa akin ang nasunog na kumitil sa buhay niya. At sa braso at leeg ko naman ay may bakas ng kamay na humawak. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun pero sigurado ako kung kanino galing yun. Mula yun kay Jairus. Mula yun sa madilim na nakaraan, mula sa nasunog naming bahay at nasunog na katawan ni Jairus. Madaling ibaon sa limot ang kahapon at madaling mabuhay sa ngayon. Pero papaano ka pupunta sa bukas kung sa anino ng kahapon ay di ka pa rin makalabas? Oo, pinipilit kong magsisi kahit ayoko namang aminin may kasalanan ako kay Jairus at alam ko iyon sa aking sarili. Sa buhay, minsan dapat linisin muna natin ang alipito ng kahapong dulot ng matinding kasakiman o pagkainggit sa kapwa. Nang sa ganun ay makatapak tayo sa ngayon ng lubusan at kapag may nangyaring iyon ay may maaari nating harapin ang liwanag ng bukas.